Sabi niya kaya napalingon ako sandali sa kanya at ibinaling muli ang paningin sa daan. "Who's that?" Tanong ko. "Lynn." Simpleng sagot niya at sinabi niyang bababa siya sa isang mall, kaya kahit nag-aalinlangan ay ginawa ko ang sinabi niya. Tinigil ko ang sasakyan at nilingon siyang nag-aalala, tinignan niya ako. "Trust me, okay. I love you," he said and kissed me on emo lips, kaya napapekit ako at dinamdam ang halik niya kahit alam kong sandali lamang yon. He ended the kiss and looked at me, naghihintay ng sagot ko. I sighed and slowly nodded, kaya napangiti siya at bago siya lumabas ng sasakyan ay hinalikan niya ako sa noo. Nang makababa siya ay hindi ako umalis sapagkat hinintay ko muna siyang makasakay sa taxi at nang makasakay na siya ay mabigat ang loob kong nag-drive papuntang mansyon. Bumusina ako ng 2 beses bago bumukas ang main gate ng mansyon. Nag-drive ako papuntang loob at nag-park. Bumaba ako at nakasalubong ko pa si Manang Rose na may katawagan kaya nginityan ko lamang siya. Pumasok ako at pumuntang living room at nadatnan ko si Austin at Mommy na nakikipaglaro at panay naman tong tawa ng anak ko. "Mommy's home." Maligayang sabi ko at napalingon sa akin si Mommy at saka ito tumayo buhat na buhat si Austin. Nang tuluyan ng makalapit ang dalawa ay nagpout ako habang nakatingin kay Austin na ngayon ay ang kamay ay nasa loob ng bibig niya. "I'm sorry baby but Mommy will take a bath first before I'll lift you up," sabi ko at ang kamay na nasa bibig ay inabot ng mukha ko kaya nabasa ng kaunti ang kabilang pisngi ko dahil sa laway niya kaya natawa ako pati na din si Mommy. Tumingin ako kay Mommy. "Sige na anak," sabi niya kaya ngumiti ako at tumango. Nagmartsa ako papuntang kwarto at dumuretso sa banyo para maglinis ng katawan. Biglang sumagi sa isip ko si Martin at nagsimula na namang kabahan, napapikit ako at napabuntong hininga at tinapos na ang pagliligo. Lumabas ako at nagbihis ng pambahay at agad na bumaba at pinuntahan sina Mommy na nasa living room. Napawi ang ngiti ko nang makitang may kaharap si Mommy na babae habang nag-uusap. Itinuloy ko ang paglalakad at agad nang umiti sa bisita nang magtama ang paningin namin. Bubuhatin na sana si Austin na nasa crib niya nang magsalita ang bisita ni Mommy. "You're Erin, right?" Biglang aniya, kaya ngumiti ako at tumango pero bigla akong nagulat nang bigla siyang lumuhod at umiyak habang nakayuko. Pati si Mommy ay ganun ang reaksyon. Umawang labi ko habang nakatingin kay Mommy na pilit na pinapatayo ang babae. "I'm sorry sana patawarin mo ang anak ko sa kabila ng kanyang kasalanan," sabi niya. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Mama pala ni Kede ang nasa harap ko ngayon. "And my daughter was just blinded with her love for her friend, to your husband. And my daughter is in the mental hospital right now. Please, tumayo ho kayo." Walang emosyong pagkakasabi ko, umangat ang tingin niya sa akin at dahan-dahang tumayo. At inalalaya naman siya ni Mommy na nasa harap niya. "Patawarin mo sana ang anak ko, and I know na mahirap sa'yo to. Nangyari na po kasi and because of her love for Emma husband she was able to hurt other people, lalo na sa anak namin at pamangkin ko na muntik nang mamatay ng dahil sa kanya." I calmly said to her while she was crying. I know that and I'm sorry. Please stop." Napapikit ako dahil sa frustration. "Tama na. Because your sorry can't change everything pero kung gusto niyo mapatawad ko ang anak ninyo." I looked at Mommy and she gave me a warning look. "What is it?" Agap na sabi niya. Napapikit ako ng sandali dahil ang gagawin kong to ay napaka-selfish para sa iba. Pero lang ya, gusto ko lang maging masaya. Maging masaya ang pamilya ko. Kami, hindi naman siguro masama kung pipiliin kong maging maligaya kami. Pinuno ko ng hangin ang baga ko at saka mabigat na ibinuga yon at diretsong tinignan ang Mommy ni Kede. "Ituro mo kung nasan ang asawa mo dahil hanggang pagala-gala ang asawa mo ay hindi namin alam kung hanggang kailan kami mabubuhay please. I'm begging you do this for your daughter. Itama mo ang lahat ng kanyang pagkakamali." "Irene, anak." It was Mommy pero hindi ko siya pinansin. "Please.
I was so fucking desperate and angry tears began to flow as she nodded. Mommy stood up and hugged me and I heard her thank Katie's mom. Huminga ako ng malalim at tinignan siya. I smiled at her as Emma tears are flowed down to Emma cheeks. Kahit sandali ay medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pagsang-ayon niya. Thank you. I murmured because I can't talk properly dahil sa labis na iyak. She smiled back at me. We talked more at nagpaalam na siyang kailangan niya ng umalis dahil may asikasuhin pa siya. Sinamahan ko siya hanggang sa main door ng mansion. Before she turned around, I grabbed her, iwa the wrist and gave him a begging look. Don't disappoint me, I said and I smiled weakly at him. Ang kamay kong nasa pulso niya ay hinawakan niya yon at tinap and she smiled back at me. She nodded before she spoke. I won't. I promise. She said and in the end I hugged her because of the joy I felt. Sana bukas o sa susunod na araw ay maayos na ang lahat. I am now here on balcony while the wind is blowing Emma hair. Mumiti ako habang nakapikit, dinadamdam ang preskong hangin na tumatama sa mukha ko. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil alam ko na ilang tiis na lang ay okay na ang lahat. Payapan na kaming mamumuhay ng normal. Ay palaka, shoota. Napatalon ako sa kinatatayuan ko nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Padabog-henj kinuha yon na nakapatong sa upuan, tinignan ko ang caller at ganun na lang ang kunot ng noo ko dahil unknown number ang tumatawag. Ilang sandali ko pa tinitigan ang number habang nagri-ring at sa huli ay sinagot ko to. Pagsagot ko ay hindi ako nagsalita sapagkat hinintay kong magsalita ang nasa kabilang linya pero ang maririnig mo ay nakakabinging katahimikan. Ganun na lang ang dali-dali kong pagbitaw sa cellphone ko nang biglang tumawa na parang demonyo ang nasa kabilang linya. Napasa po ako sa dibdib ko dahil sa sobrang kabang naramdaman. Sino yun? Imposibleng si Kede yon dahil hindi siya hahayaan na makagamit ng kahit ano lalo't malala ang kanyang kalagayan ngayon. Ang kaninang kamay na nasa dibdib ay ngayon ay nasa no at nanlaki ang mga mata ko dahil naalala ko si Austin. Dali-dali akong kumaripas ng takbo at halos madapa ko sa pagbaba ng hagdan para lang mapuntahan ang anak kong nasa living room na natutulog sa crib niya. Mommy! I screamed at the top of my lungs. Nang makapasok sa living room, ay dali-dali kong pinuntahan ang crib ni Austin at mas lalo akong kinabahan at halos mahimatay dahil wala si Austin sa crib niya. Hindi ko napigilan ay umiyak na ako dahil sa pag-aalala at nararamdamang kaba para sa anak ko. Tumakbo ako papuntang kwarto ni Mommy at wala akong nadatnan kahit isa. Walang Mommy at Austin. Bumalik muli ako sa baba at halos lahat ng sulok ng mansyon ay puntahan ko na, pero wala, hindi ko sila mahagilap. Umakyat ako muli at pumasok sa kwarto at kinuha ang cellphone na nalaglag kanina at tinawagan si Mommy. After a few rings ay sumagot si Mommy. Ana. Mommy, nasaan kayo? Nasaan si Austin? Kasama niyo po ba siya? Si Manang Rose, Mommy. Sunod-sunod ko na sabi habang umiiyak. Anak, nasa hospital ako at si Austin ay kasama si Rose. Mommy, wala po sila dito. Sigaw ko at rinig ko ang pagsinghap ni Mommy. Sa sinabi ni Mommy ay biglang naputol ang linya at tumunog muli ang cellphone ko, hudyat na may nag-text. Iniopen ko at nanlamig ako at nanginig ang mga kamay kong nakahawak sa cellphone. Hindi ito maaari. Isang litrato. Litrato na kung saan ay si Manang Rose na umiiyak at mahigpit ang yakap kay Austin at sobrang dumi ng paligid. Nanginig ang tuhod ko at nanlambot na para bang binuhusan ako ng nagyayelong tubig. Napahawak ako sa umupuan nang bigla na ang ako matumba. Tumulo lang na tumulo ang mga luha ko habang tulala sa cellphone. Hindi ko nakayanan ang nararamdaman dahil napaupo na ako sa sahig habang ang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa cellphone. Kahit mahirap ay pinilit kong tumayo at nadatnan ko na lang ang sarili kong nasa labas ng mansyon at pinuntahan ang mga guard. Manong! Sigaw ko kasabay ng malakas na kulog ng langit kaya napaupo ako at nailagay ang dalawang palad sa magkabilang tenga ko kaya't nabitawan ko ang cellphone. Muli akong tumayo at tinuloy ang pagtakbo at ganun na lang ang pagsapo ko ng bibig ko dahil sa nadatnan. Sino gumawa nito? Hindi ako makapaniwala sa nakita
I covered my mouth because of what I saw. Our 4 security guards were lying down and I didn't know kung buhay pa ba ang mga to. Tumakbo ako patalikod at tinignan ang mga ibang guard at ganun na lang ang galit ko at takot dahil kagaya ng main guard namin ay nakahandusay din sila sa sahig. At ang iba ay duguan pa. Tumakbo ako papuntang sasakyan ko at agad akong sumakay dito at pinaandar. Mabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan papuntang hospital. Habang dire-diretso ang takbo ko ay may biglang sumabog kaya't napapreno ako nang wala sa oras at napadaing ako sa sobrang sakit dahil tumama ang ulo ko sa manibela. Hindi ako nakapag-seatbelt dahil sa pagmamadali, nakapikit ako dahil sa impact ng pagkabunggo ko at bago ako mawalan ng malay ay narinig ko ang isang lalaking tumatawa na akala mo ay demonyo. I opened my eyes at the same time crying. I didn't move in lying down because I was stunned in the darkness that wrapped around me. Where am I? W8Y is so dark. Itinukod ko ang mga palad ko at iniangat ang katawan para makatayo and I was shocked when the light suddenly turned on. I blocked my hands to cover my face because my eyes hurt from the sudden light. Bakit ako nandito? Sino ang nagdala sa akin dito? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa naalala. Nagdra-drive ako and then bigla akong promeno dahil may biglang sumabog and before I fainted I heard Iman laugh. Ew. I suddenly screamed because I suddenly remembered Austin and Manang Rose being kidnapped, Viwa Kade's father. Tumayo ako at hindi alintana ang sakit ng katawan, lalo na yung ulo ko dahil sa sobrang pag-aalala at sobrang kaba. Napakahayop niyang tao, pati inosenteng tao dinamay niya pa. Nagmarcha ako papuntang pinto at bago pa akong tuluyang makalapit ay bigla tong bumukas at iniluwa nito si Kade kaya napaatras ako. Dahil ngayon ay nasa harapan ko siya at nag-aalab ang galit ko dahil napakademonyo niya. Inihakbang ko muli ang aking mga paa at gaya ng dati ay napaatras muli to dahil sa biglaang pagpasok ng isang lalaki na nakamas at may dala-dala sa kanyang bisig. Hindi pa man ako nag-umpisa ay para na akong mahihimatay sa nakita dahil yung anak ko, si Austin ay nasa bisig ng lalaki at tumugot ng baril ang lalaki sa kung saan at itinutok to sa anak ko. Naalarma ako dahil doon. Huwag. Maawa ka, please. Huwag ang anak ko. Sigaw ko at tinignan si Kade na ngayon ay walang makikitang emosyon sa kanyang mukha. Ibinalik ko muli ang paningin sa anak at bigla tong umiyak. Mas lalo akong napaiyak dahil gusto ko siyang kargahin at patahanin. Baka gutom na ang anak ko, baka yung pampers niya puno na, baka naiinitan ang anak ko kaya dapat palitan muli ang kanyang damit. Tumingin ako kay Kade at bigla itong umangat ang palad niya at nakalahad ito sa lalaki. I just watched her every move and I just shook my head desperately and cried like there was no tomorrow because the man handed the gun to Kade. Hindi. I screamed at the top of my lungs at napatigil ako dahil biglang nagpaputok si Kade sa harap ko kaya't natumba ako. Tumayo ako muli mula sa pagkakatumba at ganun na lang ang sigaw ko sa sakit dahil yung tuhod ko ay may tama. Iniangat ko ang paningin ko at ganun na lang ang iyak ko na parang mamamatay dahil yung baril ay nakatutok na sa anak ko na wala pa ring tigil kakaiyak. No. Hindi mo yan gagawin hindi. Austin. Diyos ko po, Irene anak. Gulat akong napatingin sa nagsalita at bumungad sa akin si Manang Rose na umiiyak. Tinignan ko ang posisyon ko at nakaupo na ako ngayon sa biglaang pagbangon. Agad akong tumayo at pumunta kay Austin na nakahiga sa maruming crib at luma. Napakasamang panaginip ang dumating sa akin, ayoko. Ayokong magkatotoo. God, please. Kahit ako na lang. Kahit ako na. Wag lang ang walang kamuwang-muwang na anak ko. Hindi ko na napigilan ang luha at kusa na itong tumulo na parang sirang gripo. Gusto ko siyang buhatin at yakapin pero ayokong maistorbo ang mahimbing pagkakatulog niya. I turned to Manang Rose and I immediately marched towards her and hugged her and she hugged me back while caressing Emma back. Sa ilang sandaling pagyakapan ay hinarap ko siya at agad na sinipat-sipat ang katawan niya. Wala po bang masakit sa inyo? Hindi ko na natapos ang sasabihin dahil niyakap niya muli ako. Okay lang ako anak. Anya.
Pinutol niya ang yakapan namin at agad na hinarap ako at ang kanyang mga palad ay nasa magkabilang pisngi ko. Magpakatatag ka ha. Makakatakas tayo dito dahil isasabat tayo ng iyong ama. Sabi niya at kahit hindi sigurado ay tumango lamang ako. Sana nga, sana. Pinilit kong huwag nang umiyak habang si Manang naman ay pinupunasan niya ang mga luha ko using her thumb. Hinila niya ako sa lumang kama na kung saan ay nakahiga ako doon kanina. Paano po kayo dinala dito? Sigurado po ba kayong hindi kayo sinaktan? Nag-aalalang tanong ko. Hindi Irene, sapagkat tinutukan niya ako ng baril sa ulo at pilit pinapapasok sa loob ng sasakyan. Pero natakot ako. Natakot ako kaya't sumunod ako sa utos nila, pero hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin sa loob ng sasakyan. Hindi niya naituloy ang sasabihin dahil bigla siyang umiyak kaya niyakap ko siya para patahanin. Si Austin ay nasa loob na bago pa ako pumasok at karga-karga siya ng lalaki. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil sa pag-iyak. God, please save us. Lumukob ang sari-saring emosyon na hindi ko maintindihan pero alam kong isa na doon ang pag-iinit ng ulo ko dahil sa galit. Napakawalang hiya nila para gawin nila sa minto. Habang nakayakap kay Manang ay bumukas ang pinto kaya't sabay kaming napatingin doon. Nakakaisang hakbang pa lang ang lalaking bumukas ng pinto nang tumayo ako. Irene! Suway ni Manang pero mali ang iniisip niya. Tumayo ako at pumunta kay Austin at mabilis siyang kinuha at bumalik muli kay Manang. Gamit ang mga bisig ay prinotektahan ko si Austin at masamang tumingin sa lalaking. Matangkad siya at naka-business attire. Sino ka? Bakit mo ginagawa sa minto? Madiing sabi ko pero bigla siyang tumawa na parang demonyo kaya't napakapit si Manang sa braso ko. I remember that love. Napaawang labi ko dahil siya yun. Siya ang lalaking narinig kong tumawa bago ako mawala ng malay at hindi na ako magtataka dahil siya din ang nagpasabog. Demonyo. Wala sa sariling sabi ko at ang kaninang tawa niya ay natigil. What did you say? Tanong niya. Matapang ko siyang tinignan ng masama and smirked. Demonyo. Ulit ko at alam kong galit siya dahil pinagmasdan ko ang bawat galaw niya. Nakakuyom ang kamao at ang mga matang aliw na aliw kanina sa pagtawa ay biglang naging seryoso na para bang makakapatay ng tao. Naalarma ako dahil humakbang siya kaya't binigay ko si Austin kay Manang at hinila sila papunta sa likod ko. Kahit mamamatay na ako sa takot at kaba ay pinatali ko ang mukha na matapang. Nakakatatlong hakbang siya at bigla siyang huminto at bumaba ang mata niya. Pinasadahan ng tingin ang buo kong katawan. Oath. He said and I know the tone and expression. Ang kaninang matang nakatingin sa katawan ko ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ko at hindi ako nagpatalo sapagkat sinabayan din ang tingin niya. Wala na sana tayong problema kung hindi lang trinaydor ni Martin ang asawa niya. He said at napakunot ang noo ko, hindi ako nagsalita. Ikaso ang tigas ng ulo. Sabi niya at nagkibit balikat na parang wala lang nangyari. Ayan tuloy. Pati kayo damay. Sabi niya and he smirked. Ganyan ka bang tatay? Biglang sabi ko at umakto siyang na-shock sa sinabi ko. Oh, so you knew. He said and he drew a cleared throat at bahagyang inayos ang nagusot kuno na suot. Well, I am father's kid and am what daughter wants, am what daughter gets. Sabi niya at hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. You are a monster. Sigaw ko nang hindi na mapigilan ang emosyon. Tumawa siya at tinuro pa ang sarili. Yeah, hell. That's me. Sabi niya at proud pa. Ang kaninang mukhang tumatawa ay napalitan yon ng isang nakakamamatay na expressions. Kinalibutan ako sa itsura kaya bahagya akong napaatras at ilang ulit din akong napalong. Irene A. I heard Manang said behind me and her voice was trembling. Don't tear me, Irene. He said and gave me a deadly stare before he left. Nang makalabas siya ay napabagsak ako sa sahig at hinabol ang hininga. Nalimutan ko ata kaninang huminga at ngayon lang naalala. Diyos ko. Manang said and tried to help me but she couldn't because she was carrying Austin in her arms kaya't nahihirapan siya. Kahit nang hihina ang mga tuhod ay pinilit akong tumayo
at hinarap si Manang na ngayon ay nangigilid ang mga luha sa mga mata niya. Uminit ang mga mata ko at binigyan siya ng isang ngiti na nagpapakitang okay lang ako. Pero hindi. Umupo ako pabalik sa kama ay nag-isip kung paano kami makakatakas. Napatingin ako sa pinto at nakitang nakakandado yon. Yung makapal na kandado, napasapo na lang ako sa ulo ko dahil wala akong maisip na kahit na ano. Ilang sandali pa'y naramdaman kong may umupo sa tabi ko at yon ay si Manang. She caressing Emo back to give comfort and I'm thankful because of that. Pero hindi pa rin maibsan ang nararamdaman ko ngayon. Kapag pumunta si Martin dito para iligtas ako ay baka mapahamak siya. Nangilid ang mga luha sa mga mata ko at hindi din nagtagal yon ay kusa na tong bumagsak. I look at Manang with tears streaming down on Emo's cheeks. Hindi ko po alam ang gagawin. I said at hindi ko na napigilan dahil may kung walang hikbi na sa bibig ko. As a JJV. Maliligtas tayo sa awa ng Diyos, anak. She said. I just nodded like a child while crying. Habang umiiyak ay nakita ko na lang ang sariling nakahiga sa lap ni Manang and she was caressing Emo's hair.